What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Si Yang Shaoqi ay isang batang babae na palaging mas mabilis gumawa ng mga bagay kaysa sa iba. Tumatawa siya sa biro bago pa ito matapos, ngumingiti bago pa makunan ng litrato, at nagigising pa bago tumunog ang alarm. Ngayong dalaga na siya, nagtatrabaho siya sa post office, isang medyo nakakasawa at boring na trabaho. Araw-araw niyang nakikita si Atay, isang lalaking nagpapadala ng isang liham bawat araw at sa kung anong dahilan ayaw na lang bumili ng isang set ng selyo at ihulog ang mga liham sa mailbox sa halip na pumila sa pila. Kapag tinatanong siya ni Shaoqi tungkol dito, hindi siya sumasagot dahil hindi siya kailanman nagsasalita tuwing dumarating siya. Medyo malungkot din ang buhay ni Shaoqi. Hindi kalakihan ng sahod niya kaya nakatira siya sa isang maliit na apartment na napapaligiran ng maiingay at pakialemerang kapitbahay. Bumibili siya ng pinakakaunti sa tindahan para lang makauri ng maraming libreng sabaw at kumukuha siya ng mga postcard mula sa kahong para sa mga hindi na ihatid na sulat at kinukuhanan ng litrato ng mga ito para pa i-upload sa social media para magmukhang marami na siyang napuntahan. Ang nag-iisa niyang follower ay isang taong tinatawag na Amy na nagla-like ng lahat ng kanyang post. Isang hapon matapos ang trabaho, naglalakad siya sa parke nang makita niya si Liu Wensen, isang lalaking nagtuturo ng sayaw sa isang grupo ng kababaihan. Sa una ay nananatili siyang may distansya at ginagaya lamang ang mga galaw, pero napansin siya ni Wensen at hinila siya para sumali sa grupo upang sabay-sabay silang sumayaw. Masayang-masaya si Shaoqi, ngulit nang matapos ang klase, sunubukan niyang umalis agad. Sinundan siya ni Wensen upang kausapin. Ipinaliwanag niya na libre ang kanyang mga klase at ibinigay ang kanyang calling card habang pinupuri ang likas na ganda ni Shaoqi. Bilang kapalit, ikinuwento ni Shaoqi tungkol sa kanyang trabaho sa post office at nangako si Wensen na bibisitahin siya roon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, naghapunan siyang mag-isa habang nakikinig sa radyo at naalala ang araw na iniwan siya ng kanyang ama noong siya'y teenager pa lamang. Nakasalubong niya noon ng kanyang ama sa kalsada at sinabi nitong bibili lang ng tokwa ngunit hindi na ito bumalik. Makalipas ang 7 buwan, napilitan silang umalis sa bahay dahil hindi na nila ito kayang bayaran. Sa mamagamit niya, nakakita si Shaoqi ng isang kakaibang susi na may numerong 30A, ngunit hindi niya maalala kung saan galing. Ibinibigay na ng kanyang ina ang lahat ng gamit ng kanyang ama, ngunit kinuha ni Shaoqi ang radyo nito at itinabi para sa sarili. Kinabukasan, sa oras ng trabaho, may isang lalaking sumingit sa pila sa pamamagitan ng pagpulot ng numero sa sahig. Nakita ito ni Shaoqi at sinita siya. Nagalit ang lalaki at gumawa ng eskandalo, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Wensen at pinigilan siya hanggang may dumating na empleyado upang ilabas ang lalaki. Pagkatapos, medyo nakipag-flirt si Wensen kay Shaoqi at habang kunwaring nagsusulat sa isang form, inaya siya ni Shaoqi sa pamamagitan ng pagsusulat ng tanong sa isang papel. Isinulat din ni Shaoqi ang kanyang sagot. Iniisip kung hindi ba sila masyadong mabilis, ngulit sinabi ni Wensen na cute ang pagiging mabilis niya. Kaya nagkasundo silang manood ng sine kinabukasan. Ginugol niya ang gabi para makinig sa radyo, kunwaring si Wensen ang kumakanta ng love songs para sa kanya. Kinabukasan, habang sakay sa bus, napansin niya ang isang lalaking nanghihipo ng babae kaya kumuha siya ng litrato bilang ebidensya. Napansin din niya ang isang lalaking may salamin na nakatitig sa isang chubby na babae kaya ipinaalam niya ito sa babae sa pag-asang baka magkatsansa silang sa ganon. Muling binisita ni Wensen si Shaoqi sa trabaho at nagdala ng lutong bahay na tanghalian, isang bagay na bihira niyang matikman at muntik na siyang umiyak sa sobrang sarap nito. Pagkatapos ng trabaho, sumakay sila ng taxi papunta sa sinihan at matapos ito ay nag-usap sila tungkol sa plano nila for Valentine's Day na kinabukasan na. Ipinaliwanag ni Shaoqi na hindi pa niya ito kailanman ipinagpapadiwang at sinabi ni Wensen na wala din siyang plano. Dati siyang may nobya na namatay dahil sa leukemia at ngayon ay ginugugol niya ang karamihang oras sa pagbibisita sa ampunan kung saan siya lumaki. May isang batang babae doon na kailangan ng heart transplant, ngulit napakamahal nito. Kaya nagkaroon ng idea si Shaoqi para tumulong. May teamwork competition ng lungsod tuwing Valentine's Day at ang mananalo ay makakatanggap ng $200,000 at isang pares ng plane tickets.
Pumayang si Wensen na sumali kasama siya, kaya ginugol nila ang natitirang gabi sa pag-iensayo ng iba't ibang larong kakaharapin nila. Pauwi, sumakay sila ng bus sa halip na taxi. Halos walang laman ang bus maliban sa kanila. Nagkahawakan kamay sila at muntik nang maghalikan, gulit biglang preno ng driver ng bus kaya napaatras sila at nasira ang sandali. Pagdating sa apartment, nagsimulang pumili si Xiaoqi ng isusuot at tumawag sa radyo para ikwento tungkol sa kanyang Valentine's. Kinaumagahan, sinuot niya ang cute na outfit na ihanda niya at sumakay sa bus na ngayon ay punong-puno ng tao. Nakita niya roon ang lalaking may salamin at ang chubby na babae kahapon na magkasamang nagde-date. Katabi naman niya ang creepy na lalaking muntik nang humipo sa kanyang dibdib. Ngunit bigla, kumulob si Xiaoqi at natagpuan niyang muli sa kama. Umaga pa rin, suot pa rin ng cute na damit. May pamumula ang kanyang balat dahil sa sunburn at may buhangin sa kanyang sapatos. Iisipin na lang daw niya ito mamaya dahil ayaw niyang mahuli sa kompetisyon. Sumakay siya sa bus at napansin niyang kaunti lamang ang sakay. Pagdating niya sa lugar, wala rin halos tao. Matapos magtanong, nalaman niyang Lunes na pala, hindi Linggo, at tapos na ang Valentine's Day. Dahil sinasabi ng lahat na Lunes, nagmadali siyang pumasok sa trabaho. Doon, dumating si Atay dala ng isang liham na mas mabigat kaysa sa karaniwan. Mamaga ang kanyang muka, may sugat at pasa ang mata. Sa pagkakataong ito, nagsalita siya at nagpasalamat bago magpaalam. Pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa parke para hanapin si Wensen, ngunit sinabi ng kanyang mga estudyante na wala silang balita tungkol sa kanya. Hindi ni alam na may mga balitang lumalabas tungkol sa mga kakaibang pangyayari noong Valentine's Day, tulad ng isang babaeng nagbiglang laho sa bus. Pumunta siya sa estasyon ng pulis para i-report ang nawala niyang araw, ngunit hindi siya sineryoso nito. Umuwi siya at nakinig sa radyo na nag-uusap tungkol sa mga nawawalang bagay hanggang sa mawalan ng kuryente. Bigla, may narinig siyang ingay sa kanyang aparado. Pagbukas niya nito, nakita niya ang isang lalaking may kakaibang dila, buntot at goggles na parang reptile na nagsasabing isa siyang tiko. Ayon sa kanya, ang mga tiko ang may tungkulin na magbantay sa mga bagay na nawawala o nakakalimutan ng mga tao. Inabot niya sa kanya ang isang kahon na may mga gamit mula sa kanyang pagkabata, tulad ng kanyang unang pacifier at isang manyeka, bilang kapalit ng isang maliit na susi na may numerong 38. Nang tanungin si Xiaoqi tungkol sa kanyang ama na nawawala, ipinakita ng tiko ang mga litrato ng kanyang ama na naglalaro ng chess kasama ang isang monghe sa probinsya. Gusto sana niya pang itanong ang tungkol sa nawawala niyang araw, ngunit nagsara na ang tiko at bigla siyang nagising, na pagtantong panaginip lang ito. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, nakita niya ang kanyang litrato na nakasabit sa isang photography shop. Nang tanungin niya ang tindero, sinabi nitong isang lalaking may ulo ng baboy ang kumuha ng maraming litrato niya at pinayalag siyang itabi ang isang iyon dahil napakaganda raw nito. Ngunit hindi nito alam kung sino ang lalaki at wala rin itong numero. Napakiusap niya ang tindero na ibigay sa kanya ang litrato at bumalik sa trabaho. Nang may kliyenteng humingi ng susi ng kanyang P.O. Box, may naisip si Xiaoqi. Ang susi na nasa bahay niya ay susi ng P.O. Box. Ang numerong 38 ay kapareho ng sa mga liham ni Atay at ang paglalarawan ng lalaking may ulo ng baboy ay tumatugma sa mga sugat ni Atay. Ngunit hindi dumating si Atay ngayong araw na mapakaiba sa nakasanayan. Desperado sa sagot, bumalik si Xiaoqi sa bahay ng kanyang pagkabata para kunin ang maliit na susi. Sinubukan niyang pumasok at lumabas ng hindi napapansin, ngunit nahuli pa rin siya ng kanyang ina. Nagsalo sila ng tanghalian at nagkwentuhan tungkol sa buhay at laking gulat ni Xiaoqi nang malaman niyang ang kanyang ina pala ang Amy na palaging nagla-like ng kanyang post. Pagbalik sa apartment, itinapon niya ang calling card ni Wensen at nagsimulang maghanap sa internet ng mga litrato ng dalampasigan na pwedeng tumagma sa background ng litrato na kinuha ni Atay, ngunit walang resulta. Kinabukasan, tinanong niya ang kanyang boss kung malalaman ba sa numero ng susi kung saang branch ito kabilang, ngunit hindi raw posible. Kaya nagdesisyon si Xiaoqi na gamitin ang kanyang annual leave. Mula noon, naglakbay si Xiaoqi sa iba't ibang bayang tabing dagat, binibisita ang mga post office para subukan ng susi sa mga P.O. boxes at hanapin ang dalampasigan na nasa litrato. Matapos ang maraming bigong pagtangka, sa wakas niyang nahanap ang tamang P.O. box na puno ng mga liham pa mula sa maraming taon na. Sa loob ng isang liham, nakakita siya ng mapa na kanyang sinundan hanggang sa marating niya ang mismong lugar sa dalampasigan kung saan kinuha ng kanyang litrato.
Umupo siya sa buhangin at binuksan ng sobre na may pinakahuling tetsa. Sa loob, may isang liham na nagsasabing yun na ang huli at isang bungkos ng mga litrato na nagpatanto sa kanya na ito ang sobrang bigat na liham na dala ni Atay noong huli niyang nakita. Habang binabasa niya ang mga liham, sa wakas naalala ni Xiaoqi na kilala na niya si Atay noong bata pa siya. Bumalik ang kwento sa simula, ngunit sa pagkakataong ito mula na sa pananaw ni Atay. Ang photography ay matagal nang naging libangan niya, ngunit higit sa lahat, kilala siya ng mga tao sa palayaw na Turtle dahil kabaliktaran siya ni Xiaoqi. Mas mabagal siya kaysa sa lahat. Walang gustong makipaglaro sa kanya noong nag-aaral pa siya, hindi siya makahuli ng lamok, at kahit ang kanyang relo ay mas mabagal kaysa sa opisyal na oras. Dahil dito, naging driver siya ng bus dahil ang mababang speed limit ng mga bus ay nagbibigay daan sa kanya na magmaneho ng kalmado. Ang dahilan kung bakit araw-araw siyang pumupunta sa post office ay dahil kay Xiaoqi, isang batang babaeng nakilala niya noong bata pa sila, ngunit hindi na siya naaalala ngayon. Makalipas ang ilang taon mula sa huli silang magkita bilang mga bata, nagkita silang muli ng hindi sinasadya noong high school sa isang bus. Mula noon, sinimulan niyang sakyan ang parehong bus araw-araw para lang makita siya at hinihintay pa siya sa labas ng kanilang paaralan, ngunit hindi siya kailanmang napansin ni Xiaoqi. Wala siyang lakas ng loob na kausapin siya at isang araw ay bigla na lamang lumipat si Xiaoqi. Muli, ilang taon silang hindi nagkita hanggang sa siya'y tumanda at nagkaroon ng trabaho. Nagkataon na ang bus na sinasakyan ni Xiaoqi ay ang bus na minamaneho ni Atay, kaya humiling siya sa kanyang chiho na siya ring boss niya ng mga panghapuning shift upang araw-araw niya itong makita. Nagsimula rin siyang pumunta sa post office para personal na magpadala ng mga liham sa halip na gumamit ng mailbox para lang makita siya. Palagi rin siyang kumukuha ng ekstrang numero sa pila upang mas matagal siyang makapaghintay hanggang sa tawagin ni Xiaoqi ang susunod na numero. Naroon siya nang nagsimulang bumisita si Wensen kay Xiaoqi. Nakita ang kanilang paglalambingan at napansin pa sa mesa ang papel kung saan sila nagkasundo na manood ng sine. Nalungkot si Atay kaya lumabas siya ng gusali at nakita si Wensen sa kalsada na may kausap sa telepono. Narinig niyang sinabi nitong I love you at binanggit pa ang buong araw na paghiga lamang sa kama. Naghinala si Atay kaya sinundan niya si Wensen at nadiskubre na may kasintahan na talaga ito, isang babaeng paminsan-minsang nagluluto para sa kanya. Ang tanghalian na ibinigay ng babaeng ito ay siya ring ibinigay ni Wensen kay Xiaoqi, isang pangyayaring nasaksihan din ni Atay. Nang makita ni Atay na magkasama ng lumalabas sina Wensen at Xiaoqi, pinababa niya lahat ng mga pasahero sa bus, sinasabing may problema ang makina. Pagkatapos, sinundan niya sina Xiaoqi at Wensen sa kanilang date, hanggang sa pumasok pa siya sa sinehan kasama nila. Naputol lamang ang kanyang paniniklik nang tawagan siya ng kanyang chiyo at utusang ilipat ang bus dahil kukunin na raw ito ng pulis. Nagmadali si Atay pabalik sa bus at napakiusapan ang pulis na umalis ng walang multa gamit muli ang dahilan na sira ang makina. Pag-upo niya sa manibela at handa nang umalis, biglang sumakay sina Wensen at Xiaoqi sa bus dahil iyon ang rutang pauwi nila. Pinagmasdang sila ni Atay sa buong biyahe at nang muntik na silang maghalikan, bigla niyang inapakan ng preno upang pigilan sila. Ilang sandali matapos bumaba si Xiaoqi, may sumakay namang grupo ng mga siga at isang babae. Napag-alaman na dating kasintahan ni Wensen ang babaeng iyon at tulad ni Xiaoqi ay hindi rin ito masyadong maganda. Humiram si Wensen sa kanya ng 500,000 para sa transplant ng isang bata, ngunit hindi na siya muling tinawagan. Umiyak si Wensen sinasabing namatay ang bata at naloko siya ng mga peking organ donors, ngunit hindi naniwala ang leader ng gang na siyang kapatid ng babae at sinabing kailangang magbayad si Wensen ng 3 million sa loob ng 3 araw, kung hindi ay gagawin nilang impyerno ang buhay ni Wensen. Bago sila umalis, inihasig si Wensen sa sahig at sinita-sipa. Gusto sanang samantalahin ni Atay ang pagkakataon para sipain din si Wensen, ngunit masyado siyang mabagal at madaling nakawala si Wensen sa kanya. Habang nag-aagawan sila, aksidente nilang nabangga ang radyo at nabuksan ito, sakto sa oras na marinig nilang nagkukwento si Xiaoqi sa radio host ang kanyang plano para sa Valentine's Day. Natuwa si Wensen dito at lalong nagalit si Atay kaya muli niyang inatake si Wensen.
Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubilang suntukin si Wensen bago bumaba ng bus, siyang paliwanag sa kalagayan ng mukha ni Atay sa susunod niyang pagbisita kay Xiao Qi. Bago ang huling pagbisitang iyon, may kakaibang nangyari. Matapos ang kanilang away kay Wensen, ipinarka ni Atay ang bus at doon na natulog. Nang magising siya, nagulat siya dahil nakahuli siya ng lamok. Napansin din niyang kakaiba ang paligid, ang lahat ay tila nagyayelo sa oras. Ang mga tao, hayop, halaman, kahit ang hangin, walang ni isang gumagalaw maliban sa kanya. Hindi rin sinasagot ng kanyang tsiho ang telepono. Matapos maglibot at makumpirma na walang makagalaw o makapansin sa kanya, nagnakaw siya ng bisikleta at ginamit ito upang hanapin si Xiao Qi na noon ay nasa bus at muntik ng mahawakan ng manyak. Inalis ni Atay ang kamay ng lalaki, ibinaling ang ulo ng lahat ng pasahero sa bintana at inilabas ang driver ng bus para siya ang magmaneho. Nangako siya kay Xiao Qi na dadalhin siya sa isang espesyal na lugar. Habang bumiyabiyahe, ikinwento ni Atay ang kanilang kwento noong bata pa sila. Nagkakilala sila sa Taichung noong isang espesyal na bakasyon at nasangkot sa isang malaking aksidente sa sasakyan kung saan sila nasugatan at namatay ang mga magulang ni Atay. Pagkatapos nito, napunta sila sa parehong silid sa ospital kung saan marami silang napag-usapan at naging malapit sa isa't isa. Dahil hindi gaanong malubha ang pinsala ni Xiao Qi kumpara sa nabaling binti ni Atay, nauna siyang ma-discharge sa ospital. Nangako silang magsusulatan. Dahil hindi pa niya alam kung saan siya titira, ibinigay niya kay Xiao Qi ang isa sa mga susi ng PO Box ng kanyang ama para doon ipadala ang mga liham. Madalas siyang sumulat matapos umalis si Xiao Qi. Nang ilabas siya sa ospital at tingnan ang PO Box, nakita niya ang 2 liham mula kay Xiao Qi kasama ang lahat na isinulat niya at napagtantong masyadong malayo ang tinitirhan niya para personal na kunin ang liham. Hindi siya tumigil sa pagsulat kahit hindi na siya sinusulatan balik dahil ang pag-iisip kay Xiao Qi at sa babaeng magiging siya balang araw ang tumulong sa kanya upang magpatuloy kahit wala na ang kanyang mga magulang. Dinala ni Atay ang bus sa bayan kung saan sila unang nagkakilala at dinala ang nagyayelong katawan ni Xiao Qi sa dalampasigan. Doon, pinapost niya ito sa iba't ibang paraan at kumuha ng maraming litrato. Hindi sila bumalik hanggang sa magsimulang lumubog ang araw. Sa gitna, nagulat si Atay nang makita ang isa pang tao na nakakagalaw pa rin, ang ama ni Xiao Qi. Pagsakay sa bus, ipinaliwanag ng ama ni Xiao Qi na hindi ito ang unang pagkakataon na huminto ang mundo para sa kanya. Katulad siya ni Atay, isang mabagal kumilos. Ang kanilang buhay ay parang savings account dahil sa interest, naiipon ng oras at nagkakaroon sila ng dagdag na araw. Si Xiao Qi, na mas mabilis kumilos, ay nawawalan ng isa. Para sa iba, walang nagbabago, kaya may balita tungkol sa isang babaeng bigla na lang naglaho sa bus. Inamin din ng ama ni Xiao Qi na noong araw na iniwan niya ang kanyang pamilya, balak talaga niyang tumalon sa isang gusali at doon huminto ang mundo para sa kanya. Matapos ang 24 hours, napagtanto niyang hindi niya kayang mabuhay sa ganoong mundo, kaya naglakbay at nagtrabaho ng kung ano-ano habang sinusubukang hanapin ang kanyang sarili, isang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nagagawa. Nang dumating ang oras na bumaba ang ama ni Xiao Qi, dumating ang monghe na nakita ni Xiao Qi sa mga litrato para sunduin siya. Humingi ng pabor si Atay kay Xiao Qi na bilhan si Xiao Qi ng tukwa na ipinangako ng kanyang ama 10 taon na ang nakaraan. Nangako si Atay na pagsasama-samahin muli ni Xiao Qi ang kanyang ama. Pagkatapos, ibinalik ni Atay si Xiao Qi sa kanyang apartment, inihayag sa kama, at matapos mabigong halikan ang kanyang mga labi ng ilang beses, ay halikan niya na lamang ang kanyang noo. Gumuhit din siya ng mapa at isinulat ang huling liham na ipapadala niya sa mas mabigat na sobre bago umalis. Matapos ang karanasang ito, tinanggap ni Atay na panahon na bumitaw na siya. Ito ang dahilan kung bakit nang pumunta siya sa post office para ipadala ang huling liham ay nagpaalam siya kay Xiao Qi. Paglabas niya ng gusali, nabangga si Atay ng isang truck. Makalipas ang 1 taon, lumipat si Xiao Qi at nagtatrabaho na layon sa post office kung saan naroon ang PO Box 38. Wala pa rin siyang natatanggap na liham mula sa araw ng insidente. Akala niya ay mag-iisa na naman siyang magse-celebrate ng Valentine's Day. Mulit sa araw na iyon, nagulat siya sa isang biglaang bisita, si Atay, na naglalakad na may saklay.
Agad na napaiyak si Xiao Qi nang makita siya at lalo pang naging emosyonal nang napansin niyang may liham din siyang dala na para sa kanya. Dala din ni Atay ang tukwa na ipinabili ng kanyang ama. Nagkasundo silang magkasabay na mananhalian pagkatapos ng trabaho habang umiiyak na rin si Atay. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-on ang notifications para makapanood pa ng marami pang ganitong video. Maraming salamat sa panunood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.